Magandang gabi sa inyo mga kapatid, magandang araw saan man kayong lugar naroon. Pag-asa po namin ay sa gabing ito, magkaroon kayo ng ideya kung papaano namin gusto kayong matulungan, mapaglingkuran para sa ikaalam natin ang katotohanan. Marami pong relihiyon na nagkakaroon ng mga Bible study. Pero ang ating matutuklasan, meron pong mga nag-aaral palagi. Pero hindi nakakarating sa tunay na pagkaalam sa katotohanan. Basahin po natin ang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 7, kapatid na Daniel. Na laging nagsisipag-aral at kailanpaman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Merong mga tao sa relihiyon, laging nag-aaral pero kailan pa man ang wika, sabi ng salita ng Diyos, hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ang sabi sa English ay ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Aral ng aral, parang isang estudyante sa eskwela na aral ng aral pero hindi makaalis sa grade 1, hindi makarating sa mas mataas na antas ng kaalaman kasi hindi natututo. Meron pong ganon. At gusto kong obserbahan ninyo mga kapatid, mga kababayan, kung sa pakikinig ninyo, matututo po kayo. Baka pareho lang sa iba-ibang mga samahan na hindi natututo. Ang katunayang hindi po natututo, ang relihiyon po ay pamantasan ng kabanalan. Yan po ang nasa Biblia. Ang relihiyon, kolehiyo o pamantasan ng kabanalan. Pagka naka-10 taon ka, 20 taon, 30, 40, 50, 60 taon sa relihiyon, hindi ka naging banal, hindi ka natuto ng kabanalan, nandoon pa rin yung bisyo, mga kalayawan, mga pambababae, ang droga, ang iba't ibang masamang gawain. Ang ibig lang sabihin po nito, hindi ka natuto sa relihiyon na kinalalagyan mo ng kabanalan. Hindi ka nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Marami po kasing mga tao, nagsasabing sila'y sa Diyos. Sila lang ang sa Diyos, sila lang ang maliligtas. Pero masasama ang pag-uugali. Basahin po natin ang Tito 1:16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit at mga masuwayin, at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Bubulalagdang balureng Diyos, dapat king dapat dapayal yan de. They profess that they know God, but in works they deny Him. Sila'y nagpapahayag, nagpapanggap, nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang ibig lang sabihin mga kapatid, sa ginagawa, mahahatulan mo kung ang isang tao ay talagang sa Diyos o hindi. Kasi kahit sabihin ng labi na ikaw ay sa Diyos, pero ang ginagawa mo naman ay kalaban ng sinasabi ng Diyos. Ang ibig lang pong sabihin nun ay nagpapanggap ka lang. Yun po ang sinasabi ng Panginoong Hesus na mga eskriba at mga pariseyong nagbabanal-banalan. Basahin natin ang Mateo 15 at versikulo 9 hanggang 10.
Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Sa 8, Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. merong mga tao, kunway gumagalang sa Diyos sa pamamagitan ng labi. Sabi nga nung iba, may Diyos sa nguso, pero wala sa puso. Ang Diyos nasa labi, pero ang kanilang puso, ang sabi ng Diyos, malayo sa akin. Kaya po tayo nangangailangang mag-aral ng katotohanan para kung makarating tayo sa pagkaalam ng katotohanan, huwag tayong magkaroon ng Diyos lamang sa bibig, kundi magkaroon tayong talaga ng Diyos sa kaibuturan ng ating mga pagkatao sa ating puso. Yun po ang layo ng aming pag-aanyaya sa inyo, mga kapatid, ng pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesus. Na matuto tayo ng katotohanan, makarating tayo sa pagkaalam ng katotohanan. Mayroon kasing laging nagsisipag-aral, hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Ang katunayang hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan, hindi natuto ng kabanalan sa relihiyon na kanyang sinapian. Ang natutunan niya ay panggugulang sa kapwa, pagsasamantala, pagpapaimbabaw, pagsasabing may Diyos, pero hindi naman pala siya sa Diyos pag tinignan mo sa kanyang gawa. Yan po ay ang ating layunin sa pag-aaral ng doktrina ng ating Panginoong Hesus. Makarating tayo sa pagkaalam sa katotohanan at huwag tayong magkaroon ng Diyos sa bibig, kundi magka-Diyos tayo sa ating mga puso. Umpisahan po natin sa gabing ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang mahalagang paksa. Ang atin pong paksa ay kung bakit iniutos ng Diyos ang pagpasok sa iglesia ng Biblia at ang pag-anib sa iglesia ng Biblia ayon sa Biblia. Yan po ang ating aalaming paksa ngayong gabi. Gabi-gabi po'y mayroon tayong paksa na tatalakayin. Aalamin po natin sa gabing ito, utos ba ng Diyos ang pag-anib o pagpasok sa iglesia? Kasi kung hindi po utos ng Diyos ito, walang kwenta ang mga iglesyang pinapasukan ng tao ngayon sa ating panahon. Kung hindi naman pala utos ng Diyos ang pagpasok sa iglesia, pwede ka naman palang maligtas kahit hindi ka papasok. O pwede ka namang maging banal. Pwede ka namang matuto ng katotohanan kahit hindi ka sumama sa iglesia. Dapat wag na tayong pumasok sa alinmang iglesia sapagkat karaniwan na pinagkakakwartahan lang tayo ng mga pastor na umaakay sa atin. Yan po'y isang katotohanan hindi natin maitatanggi na sa ating panahon, ang relihiyon po ay ginawa nilang hanap buhay, kalakal, para magpayaman ang mga pastor. Ang hinihingi nilang abuluyan sa mga miyembro, wala sa Biblia. Utos lang nila at paraan nila para sila'y magsiyaman. Pakinggan nyo sa isang talata ni Mikas, Kapitulo 3, versikulo 11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at magsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa akin. Karaniwan po sa relihiyon, gaya ng inihula ng propeta Mikas, merong mga relihiyon ang kanyang pangulo nagsisihato lang wika dahil sa suhol. Ang kanilang mga saserdote
nagtuturo dahil sa upa. At ang mga propeta nila nanghuhula dahil sa salapi. Kaya merong mga relihiyon po, ang target, pera sa tao, hindi para turuan ng katotohanan. Ang katunayan, pakibasa mo kapatid na Daniel doon sa 2 Korinto 2:17. 2:17, 2 Korinto, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. Sabi ng Apostol Pablo, hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang iba pong mga relihiyon, ginagawa lang negosyo yung salita ng Diyos. Kagaya halimbawa nung iba dyan na kokopya sa Biblia ng talata, pagkatapos gagawing libro, ibebenta sa bahay-bahay. Hindi ka man lang makakuha ng libre. May bayad ang kanilang mga libro. May bayad ang kanilang aral. Bawal ng Diyos yun. Yung ibebenta mo yung salita ng Diyos, bawal po yun. 23:23 ng Kawikaan, ang sabi ng kasulatan, kapatid na Daniel, Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. bawal pong ibenta yan. Pero may mga reliyon, ibinebenta yung kanilang aral. Merong binyag, may bayad. Merong kasal, may bayad. Merong iba-ibang mga seremonya, magbabayad ka. Samantalang sa Biblia, huwag mo ang wikang ipagbibili yung katotohanan. Yung karunungan, yung turo, yung pag-uunawa, bawal ipagbili. Kaya sabi ni Pablo, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ngayong gabi, alamin natin, mga kapatid, ang isang mahalagang paksa. Wala pong bayad na ituturo namin sa inyo ang mga katotohanang aming nasa liksik sa kasulatan. At sa unang gabing ito ng ating pagtitipon, alamin natin, utos ba ng Diyos ang pagpasok sa iglesia o ang pag-anib? Kung hindi, wag na po kayong babalik bukas. Mag-isa na lang tayo at magiging dapat din lang pala tayo sa Diyos kahit tayo nag-iisa. Wag na kayong bumalik bukas. Kasi hindi naman pala utos yung magsama-sama tayo sa iglesia. Baliwala lang ang pagod natin. Kung pwede tayong kagaya ng sinasabi nung iba, ako ikaw, wala akong relihiyon. Ako ikaw, basta't hindi ako gagawa ng masama sa kapwa at hindi ako nangaagrabyado, maliligtas na ako. Yun. Para bang siya ang naglagay ng panuntunan para siya maligtas. Alam nyo mga kapatid, tayo pong mga tao, wala tayong karapatan na tayo ang maglagay ng pamantayan o standard o panuntunan para tayo maligtas. Ang Diyos po ang naglalagay niyan. Siya ang otoridad ng ating kaligtasan. Hindi po tayo ang mag-iisip ng kung anong gagawin natin para tayo maligtas. Mayroong mga palatuntunan ng Diyos, siya nating susundin para po tayo maging dapat sa Kanya. Para lang po yung tren nung gawin may kasama ng riles. Tayong mga tao, nang tayo po'y likhain ng Diyos, meron na siyang nakahanda na gagawin natin. Hindi tayo ang mag-iisip ng gagawin natin. Basahin natin ang 2:10 ng Efeso, kapatid na Daniel. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang Diyos na po ang naghanda. Bago pa tayo naging tao, nakahanda na yung ating mga gagawin. Tayo ang wika'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa
na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Sa Kapampangan, ang sabi ron, uling talapan niya pat nakatamo, melalang kang Kristo Jesus. Dikil ka ring mayap adapat, adeting Diyos sidyana ng minuna, bang lumakad ta kareti. Sa Cebuano, ang sabi diyan, kay mga binuhat kita niya, nga gibuhat kita diha kang Kristo Jesus, alang sa mga buhat nga maayo, nga gitagana sa Dios aron managgawi kita diha kanila. Ang sabi sa Ilocano, datayo, aramid na tayo. Ang naparswakin Kristo Jesus, ang maipaay kadagiti na imbag nga aramid, isuda nga insagana ti Diyos idi, tapno magmagnatay kuma kadakwada. Ang sabi doon sa English, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained, that we should walk in them. May nakahanda na po ang Diyos na gagawin na para sa atin. Hindi tayo ang mag-iisip para tayo ay gagawa nung anong gagawin natin. Hindi po ganon. Kumbaga sa tren, meron na pong nakahandang riles. Doon tayo lalakad. Hindi tayo lalakad sa ating sariling gustong lakaran, mga kababayan. Kaya umpisahan po natin sa gabing ito ang pagtuklas ng mga bagay na gusto ng Diyos na ating magawa. Pangunahin pong ituturo namin sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, hindi po ito manggagaling sa aming sarili, kung utos ba ng Diyos ang umanib o pumasok sa iglesia ng Biblia. Alamin po natin ang katwirang ito, mga kapatid. Tayo pong mga tao ay nilikha ng Diyos. Wala pong makakatutol dyan. Hindi tayo lumitaw sa ating sariling kagustuhan. May Diyos na nagpahintulot na tayo'y maging tao, mabuo sa sinapupunan ng ating ina, at mabuhay hanggang sa panahong mayroon na tayong kaisipan. Ngayon, ano ang pangunahing dapat nating maisip kung may pag-iisip na tayong sapat para umunawa ng mga bagay-bagay? Pakinggan niyo po sa awit 103. Ganito ating mababasa. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Sinasabi po sa Biblia, alamin ang wika ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Ang nakakalimutan ng iba, akala niya siya may-ari sa sarili niya. Kaya lahat ng gusto niya, ginagawa niya. Mali po yun. That is a wrong outlook in life. Na akala natin tayo ang hari. Sabi nga nung iba, I am the master of my faith. I am the captain of my soul. Napaka-popular pong ano yan sa literature saka sa poetry. You are the master of your faith and you are the captain of your soul. Hindi po totoo yun. Hindi tayo ang gumawa sa ating sarili. Kaya, makatwiran lang na malaman natin, alamin ang wika ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Yan ang pangunahin natin dapat malaman bilang nilalang. Merong may-ari sa atin. Hindi natin pag-aari ang ating sarili para kahit anong gusto natin, gagawin natin. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Ang katotohanan ng Diyos ang lumalang sa atin, kahit yung tatay at nanay natin, hindi tayo pwedeng baguhin Halimbawa, lumabas ka Kuba. Ang gumawa ka sa akin, tatay ko at nanay ko. Kung nanay mo, tatay mo gumawa sa'yo, lumabas kang Kuba, pa-repair ka. O kaya putulang kamay mo, padugtungan mo sa tatay mo at nanay mo. Hindi Ano man ang kalagayan natin, ang Diyos ang gumawa sa atin.
4:11 ng Exodo. Pakinggan nyo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Sabi ng Diyos kay Moises, sinong gumawa ng bibig ng tao? Sino gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag? Di ba akong Panginoon? Kaya kahit ano ka pa pong klaseng tao, kay duling ka, kay bulag ka, ang Diyos ang gumawa sa atin. Kay normal ka, kay abnormal ka, ang Diyos ang gumawa sa atin. Ang nagpahintulot na tayo mabuhay, ang Diyos pa rin. Kung ang Diyos ang may-ari sa atin, ano ang dapat nating unang malaman? Sabi ng Biblia, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. O siya pala lumalang sa atin, tayo pala'y Kanya. Ano ang gusto niya sa atin? Tuloy natin sa 4, kapatid na Daniel. Magsipaso kayo sa kaniyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kaniyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kaniyang pangalan. Ayan, maliwanag na maliwanag. Kung naniniwala tayo sa Diyos, sabi ng Biblia, magsipaso kayo sa kanyang mga pintuang daan. Meron pala tayong papasukan eh. Hindi pala tayo kung ano gusto nating gawin, yun ang gagawin natin. Bilang nilalang, alamin ninyo ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin, tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan, mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipaso kayo sa Kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat. Meron pala tayong pangunahing tungkulin bilang nilalang. Papasok tayo sa jurisdiksyon ng Diyos. Magpapasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Papasok tayo sa kanyang mga pintuang daan. Talungin po natin ang Biblia. Alin ba yung pintuan na ating papasukan kung tayo'y sa Diyos at kumikilala tayong nilikha tayo ng Diyos? Alin po ba yung ating papasukan na mga pintuang daan? Basahin po natin ang 118:19 ng awit, kapatid na Daniel. Buksan sa akin ang mga pintuan ng katwiran, aking papasukan. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon. Ayan, nakita nyo mga kapatid, ang tinutukoy palang papasukan nating mga pintuan ng katwiran. The gates of righteousness. Ayon. Ang sabi sa Cebuano, buksi kanako ang mga ganghaan sa pagkamatarong. Sa Ilocano, aglukatda, kuma kanyak dagiti, ruruangan ti kinalinteg. Basahin natin sa Kapampangan. Ibus ni yukako, ding pasbulan dala ning katuliran, luban kula, pasalamat ko king Ginoo. Yan po nakasulat sa Biblia. Sa sabi, open to me the gates of righteousness, and I will go into them and I will praise the Lord. Kaya yung salita po na meron tayong papasukan, hindi naman kahit saan na tayo gustong pumasok, doon tayo papasok. Baka nagustuhan mo pumasok sa Iglesia ni Cristo, ni Manalo, dahil marami sila roon, o kaya ma-impluensya sila. O kaya baka nagustuhan mo pumasok ka sa Katoliko, o kaya pumasok ka sa Iglesia ni Kibuloy, o kung saan mo man gustong pumasok. Abe, hindi ho ganon. Ang papasukan natin yung pintuan ng katwiran, yung pintuan ng aral ng Diyos, yung salita ng Diyos. Kaya nga mapapansin nyo mga kapatid, meron akong babasahin talata na binabasa ng Katoliko. At gusto ko lang ipaunawa sa inyo. Mateo 16:19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit.
Ito po'y salita ng Panginoon kay Pedro na apostol. Ang umpisa niyan yung nasa Mateo 16:18, kapatid na Daniel. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Tuloy. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit. Ayaw po'y mag-isip sandali, mga kababayan, ano? Ginagamit kasi ito ng pare, kaya daw si Pedro ang may hawak ng susi ng langit, kaya daw si Pedro ang lalapitan natin, kasi siya may hawak ng susi ng langit. Para bang wala nang ibang may hawak, si Pedro lang. Yun ang paniwala ng pare. Si Pedro lang, kaya raw si Pedro ang unang papa sa Roma. Siya raw ang, marami na silang sinabing mga imbento kay Pedro. Wala namang mababasang si Pedro nakarating sa Roma at naging papa siya ron. Wala po sa Biblia yon. Si Pedro kasi ang destino niya ay sa mga Israelita. Hindi siya idinistino sa mga labas ng Israel para makarating siya sa Roma. Ngayon, imbento na lang yung ibang aral ng mga ibang mga relihiyon. Gusto kong pansinin niyo ang sabi ng Panginoon kay Pedro. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Sa umpisa pala, ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. O di meron po palang iglesia, mga kapatid. Ang nagtayo ay ang Panginoon. At yung palang iglesia na yon na itinayo ng Panginoon, hindi maaaring panaigan ng mga pintuan ng Hades. Yung palang kapahamakan, yung Hades. Yung Hades po, larawan ng kapahamakan yan. Sa English, ang sabi dyan ay hell. The gates of hell shall not prevail against it. Yung larawan ng kapahamakan, may pintuan din pala yun, ano? Meron palang gates of hell. Pagka doon ka napasok, todas ka. Pahama ka. Para wag ka doon mapasok, nagbigay ang Diyos ng susi sa mga apostol. Isa sa binigyan si Pedro. Pero hindi po si Pedro lang ang binigyan, no? Patunayan muna natin. 18:18 ng Mateo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tinatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kinakalagan sa langit. Ayan, sa lahat pala ng mga apostol yan, hindi lang naman pala kay San Pedro binigay yung susi Sabi niya, bibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Hindi naman pala kay Pedro lang, kasi sabi niya dun sa 18:18, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Sinabi niya pala yan sa lahat ng apostol, na ang lahat ng bagay na inyong talian sa lupa, tatalian sa langit. Kasi meron din sila namang susi At alam naman yung ang kahulugan na gamit ng susi, mga kababayan. Ang susi, pambukas ng pinto. Di ba ganon? Mga kapatid, ano? Ang susi, pambukas ng pinto. Kung paano kasi yung Hades o yung hell o yung impyerno, may mga pinto, meron din naman pinto ang kaharian ng langit. Kaya kung may pinto ang kaharian ng langit, may susi para ka makapasok sa kaharian ng langit. Ang sabi ng Panginoong Hesus, bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Bakit meron pong susi? Kasi nga may pinto para mabuksan sa iyo. Alin po yung pintong bubuksan? Ang sabi ng mga pare, yun daw yung pinto sa langit. Kaya pagdating mo raw sa langit, sasalubungin ka na ni San Pedro. At ang sasalubong sa yung San Pedro, merong manok dito sa balikat. Yun ang paglalarawan ng Katoliko Na
Sasalubungin ka kay San Pedro kadadaan. Mali pong paniniwala yon, mga kapatid. Mali. Kasi ang pintuang bubuksan, wala sa langit. Ang pintuang bubuksan, nasa lupa. Alin yun? Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katwiran. Aking papasukan. Ang pintuan po, pintuan ng katwiran. Yung aral, yung salita ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung mga kautusan ng Diyos, yun ang dapat mabuksan sa tao. Yun po ang kailangan buksan ng mga ngaral sa tao. Yung mga katwiran ng Diyos, yung mga aral ng Diyos, dapat buksan. Ang ginagawa ng mga pastor ngayon, wala, hindi tinuturo yung aral. Kaya hindi nabubuksan yung aral sa mga tao, hindi nabubuksan. Ang tandaan nyo, mga kapatid, ang kaharian ng langit, mayroong pintuan. At yung pintuan na yon, dapat mabuksan. At ang bubuksan, katwiran ayon sa Biblia. Meron nga ayaw magbukas Pakinggan nyo sa 23:13 ng Mateo. Datapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa mga eskriba at pariseo nung kanyang panahon, sa aba ninyo, mga eskribas at mga pariseong mapagpaimbabaw. Bakit? Sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. Bakit nila sinasarhan? Ayaw nilang makapasok yung mga tao. Hindi kasi nila binubuksan yung pintuan ng katwiran Hindi sila nagtuturo ng katwiran. Ang tinuturo nila, puro pagpapaimbabaw. Maraming mga ngaral ngayon ganyan Hindi binubuksan yung katwiran sa mga tao. Kung gusto nating makapasok sa kaharian ng langit, kailangan mabuksan sa atin ang katwiran. At yung katwiran, nandito yan sa lupa. Ipinadala ng Diyos yan. Yan ang ating papasukan para makarating tayo sa langit pagdating ng panahon. Hindi naman agad-agad ngayon papasok na tayo sa langit Mayroong panahon ng pagpasok sa langit o pagdating sa langit. Doon pa yun sa hinaharap pagkatapos ng paghukom. Pero kailangan ngayon makapasok na tayo doon sa kaharian ng langit. Yung katwirang nandito sa lupa, yun ang pintuan ng katwiran na ating papasukan. Nandito na po sa lupa yun. Kailangan ngayon pa makapasok na tayo ron. Ang katunayan, sa 4:3 ng Kolosas, pakibasa kapatid na Daniel. Natuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako. Papansin ninyo, ang sabi ng Apostol Pablo, may pinto sa salita. Kaya yung salita, yung katwiran ng Diyos, yung kanyang kautusan, yung kanyang mga aral, may pinto yun. Kailangan mabuksan sa tao para tayo makapasok. Hindi naman binubuksan ng mga pastor. Paano yun? Ang itinuturo nila puro pagpapaimbabaw kagaya ng mga eskribas at mga pariseo. Kailangan mabuksan yung pinto sa salita. Yung pinto sa katwiran. Doon tayo po papasok para masakop tayo ng kaharian ng langit. Makapasok tayo sa pinto. At yung pinto na yon, yung pinto sa salita. Yung katwiran ng ating mapasok. Pag nakapasok tayo ron, nasasakop tayo ng kaharian ng langit. Bakit po? Akala kasi nung iba, pag sinabing kaharian ng langit, nasa langit lang. Dito po sa lupa, meron pong extension o jurisdiction ang kaharian ng langit dito sa lupa. Kaya nga,
ang tatalian mo sa lupa, tatalian sa langit. Bakit? Magkaugnay po yung kaharian ng langit. Naririto sa lupa yung palatuntunan nun. Kaya nga sabi dun sa panalangin, siguro alam nyo naman yun di ba? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Sundin nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. O di yung kaharian ng Diyos sa langit, merong extension sa lupa. Meron po yung jurisdiction sa lupa. Kaya dito pa lang sa lupa, makakapasok na tayo sa kaharian ng langit. Paano tayo makakapasok? Masasakop tayo ng paghahari ng Diyos sa langit kung mabuksan sa atin yung pintuan sa salita, yung pintuan sa katwiran. Masasakop tayo ng kaharian ng langit, mga kapatid. Kahit hindi pa tayo nakakapunta sa langit ngayon, yung kapangyarihan ng kaharian ng langit, maaari na tayong masakop, nasa sa lupa pa lang tayo. Parang ganito, yung kingdom ng United Kingdom na kung tawagin ay Great Britain, yun ang pinaghaharian ni Queen Elizabeth. Si Queen Elizabeth II na naghari sa United Kingdom mula pa noong 1950 hanggang ngayon. Hindi naman kailangan nasa Great Britain ka para masakop ka nung kingdom ng United Kingdom. Sa Ireland, may extension po ang United Kingdom. Sa Singapore, nung araw, nasakop yan ng United Kingdom. May mga island sa Amerika, may mga estado sa Amerika, sakop ng United Kingdom. Kahit wala sila dun sa United Kingdom, sakop sila ng kapangyarihan ni Queen Elizabeth. Ganon po yung kaharian ng Diyos sa langit. Sabi ng panalangin itinuro ni Kristo, dumating nawa ang kaharian mo. Saan? Dito sa lupa. Pagdating ng kaharian ng Diyos, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon sa lupa. Kaya pagka ikaw ay nakapasok dun sa salita ng Diyos, sa kanyang katwiran, yung sinasabi ng nakasulat na ating nabasa, bibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng Diyos, ang talian mo sa lupa, tatalian sa langit. Bakit? Kasi meron ngang jurisdiction yung kaharian ng langit dito sa lupa. Pwede kang masakop ng Kingdom of God dito sa lupa pag nakapasok ka dun sa salita, dun sa katwiran. Meron tayong papasukang salita at katwiran. Kaya po hindi maiwasan yung papasok tayo Yung sabi nung iba, okay kang pumasok. Pag ayaw mong pumasok, para kang eskribas at pariseo. Ayaw nang pumasok, sinasarhan pa. Pakiulit mo nga yung 23:13, kapatid na Daniel, sa Mateo. Datapwat sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Tanyo mga kapatid, yan ang trabaho ng mga eskribas at pariseo. Ayaw nilang makapasok ang tao, ayaw na nilang pumasok, ayaw pa nilang papasukin yung mga tao. Yan ang trabaho ng mga mangangaral na nagpapaimbabaw lang. Bakit? Ayaw nilang buksan yung pintuan ng kaharian ng langit Yung pintuan ng katwiran. Bakit? Hindi nga nila tinuturo yung katwiran Nagkukwento lang sila sa kanilang mga alagad Manood ka sa pare, ni hindi man sa'yo papakilala yung Biblia Magbabasa na ng isang talata, tapos magsesermon na wala nang kasunod na talata.
Ganon din naman yung mga born again. Sasalita, babasa ng isang talata, magkukukwento na at mag-i-speaking in tongues na. Alam nyo, ang pagbubukas ng kaharian ng langit sa mga tao, mabuksan sa kanila yung pintuan ng salita, maituro mo yung salita, na yan nga po pinag-aanyaya namin sa inyo, na sa mga susunod na gabi, kung pauunlakan ninyo ang amin pong paanyaya, isa-isa namin bubuksan sa inyo yung katwiran. Halimbawa, utos ba ng Diyos manalangin? Utos. Kung utos, paano ka mananalangin? Paluhod, pahiga, patayo. Paano ka mananalangin? Kailan ka mananalangin? Umaga, gabi, tanghali? O kahit anong oras mo gusto? O kaya kahit sa daan mananalangin ka? May mga nananalangin kasi sa daan para ipakita sa tao Alamin po natin yun, bubuksan namin sa inyo yung katwiran na yun. Halimbawa, aral ba ng Diyos ang binyag? Sino bibinyagan? May bayad ba binyag? Alamin natin yung katwiran na yun, bubuksan po namin sa inyo, babasahin namin sa inyo yung salita ng Diyos. Halimbawa, bawal ba ng Diyos ang baboy? Kagaya nung sinasabi ng Sabadista. Bawal ba ang baboy? Bawal ang hipon, bawal ang talangka, bawal ang alimasag, bawal ang alimango. Naku, napakaraming bawal. Ang sasarap pa naman, bawal sa Sabadista. Kailangan mabuksan sa inyo yung katwiran ng Diyos doon. Kung talagang bawal ba yun? O, halimbawa, utos ba ng Diyos magbigay sa iglesia? O ibibigay mo? Meron kang lagak. Sa iglesia kasi ni Manalo, may lagak. May tanging handog. May tanging handog. May SSS. May buklod, may kadiwa, may Webes, may Santa Cena. Puro pera po yan. Lahat yan may pera. Basahin natin yung kanilang ministerial ethics sa page 256, Luz. Opo, yan po nakasulat sa Ministerial Ethics, page 250. Ang mga ingat Ng Iglesia ni Cristo yan. Opo, sa Iglesia ni Cristo po ito, ni Manalo. Ang mga ingat yaman ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal, maging ito'y abuloy ng panghuwebes, panglinggo at kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa at pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya, at gayon din ang salaping inilabas mula sa lagak, buklod, kadiwa at iba pa. Gayon din ang iba't ibang pabili na may kalakip na salapi. Anday palang salapi dyan sa iglesia ni Manalo. Pagkarami-raming salapi dyan, kaya pala yumaman si Manalo ano ba ang katwiran dyan? Talaga bang mayroong buklod, may lagak? Talaga ba nun? Mayroong bang lagak, may kadiwa? May Webis ba? Mayroong bang abuloy sa Santa Cena? Alamin po natin yan. Kailangan mabuksan sa inyo yan, mga kababayan Kung hindi mabubuksan yan, hindi mo nga malalaman Hindi ka nga makakapasok sa katwiran kailangan mabuksan ng kaharian ng langit sa atin dito sa lupa paano mabubuksan? Buksan ng katwiran. Iisa-isahin po natin yan. Para meron kayong ideya kung ano ang babalikan ninyo, mga kapatid. Halimbawa, utos ba na magpakasal? Kanino ka magpapakasal? May bayad ba kasal? Utos ba yung kumpil? May bayad ba kumpil? Utos ba yung misa? May bayad ba misa? Aalamin po natin lahat yan. Utos ba ng Diyos ang ikaw yung magbenta ng libro kagaya ng ginagawa ng saksi ni Jehovah? Napakarami pong bagay na dapat nating maintindihan para mabuksan sa atin yung pintuan ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Yung kaharian ng langit, tatandaan nyo, meron po yung jurisdiction sa lupa. At kailangan dito pa lang sa lupa, mabuksan na sa atin ang mga pintuan ng katwiran para tayo makapasok doon. Ayan, utos po ng Diyos yan. Ngayon, ang ating tanong ganito, meron po bang utos ng Diyos na pumasok tayo sa iglesia? At umanib tayo sa iglesia. Dapat kasi maintindihan natin ito Kasi pagka bubuksan sa iyo yung pintuan ng katwiran,
Eh hindi ka naman papasok lang sa pinto ng parang pinto lang na arko. Siyempre may loob yun eh. Kaya nga may pinto, may loob. Para lang yung pasbul ning lubaw. Yung pasbul o yung pintuan sa lubaw. Pagpasok mo doon sa pasbul ning lubaw, sakop ka na ng lubaw. Yan. Ano po yan eh, sikat sa Pampanga yung pasbul ning lubaw. Eh sa mga Katoliko, isang sikat na bagay yung kanilang sinasabi na pintuan. Nakalimutan ko yung termino ng Katoliko eh. Meron silang yung kanilang yung litanya. Ang sabi doon, Santa Maria, Reyna ng mga Angeles, panalangin mo kami. Bahay na ginto, panalangin mo kami. Tori ni David, panalangin mo kami. Toring garing, panalangin mo kami. Bahay na ginto, panalangin mo kami. Kaba ng tipan, panalangin mo kami. Pinto ng langit, panalangin mo kami. Pati yung pinto, inuutusan nilang manalangin sa Katoliko eh. Ang haba nun eh. Hindi ko na lang natatanda ang lahat eh. Pero meron pala tayong kopya rito nung sa aral ng Katoliko. Pati pintuan ng langit eh, inuutosang manalangin. Kung talagang may pintuan, hindi mananalangin yun, dapat pumasok ka. Ayun. Tatandaan natin mga kapatid, ang papasukan natin, pintuan ng katwiran. Katwiran ang papasukan. Aral ang papasukan sa iglesia. At pagka pumasok ka ron, magiging bahagi ka ng iglesia. Mapapasama ka. Utos ba ng Diyos yung pumasok sa iglesia? Pakinggan nyo mga kapatid. Baka sabihin kasi nung iba, hindi naman ikautos eh. Kailangan, basta ikaw, mag-isa ka lang, huwag kang gagawa ng masama, hindi na kailangan pumasok pa sa iglesia. Parang si Pat Robertson, yung sa 700 Club. Kailangan ba pumasok, sumapi sa iglesia? Pakinggan nyo. Basahin natin kapatid na Daniel, ang sagot, yung libro ni Pat Robertson ng 700 Club. Ito po ang sagot, pahina 58 hanggang 59, sinulat ni Pat Robertson. Kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Ayan, hindi raw kailangan ng iglesia, pasukan. Hindi raw makakaligtas. Bakit siya nag-aanyaya sa kanilang 700 Club? Yun naman kanilang club, hanggang 700 na lang yun. Hindi na madadagdagan. Kasi yun ang pamagat eh. 700 Club. Yang napapakinggan natin sa telebisyon. Hindi raw kailangan na sumapi ka sa iglesia para maligtas ka. Utos ng Diyos yung papasok ka sa katwiran eh. Pagpasok mo ba, pwede bang hindi ka masama sa iglesia eh? Pinasok mo yung katwiran. Nagtayo ang Diyos ng iglesia. Pag pumasok ka sa pinto nun, mapapasok ka sa loob, di maaanib ka. Napaka-impertinente naman, napaka-inutil naman katwiran na. Hindi kailangan pumasok sa iglesia. Kaya nga may pintuan ng katwiran eh. Pag pumasok ka sa pinto, mapapasok ka sa loob. Di ba ganun yun, mga kapatid? Alamin natin, utos ba ng Diyos ang pag-anib o pagpasok sa iglesia? Basahin natin ang 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ayan, ang sabi po sa Biblia, ang pag-ibig maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Utos pala yun eh, yung pagsanib eh. Sasabihin ng iba, hindi raw kailangan umanib. Yung pagsanib, utos ng Diyos yun. Hindi pwedeng alisin sa Biblia yun. Kailangan umanib ka. Alin ang aaniban mo? Yung iglesyang nasa Biblia. Malalaman po natin sa mga hinaharap kung alin yung iglesyang nasa Biblia. Ang atin lang inaalam ngayon, utos po ba ng Diyos yung pagsanib? Mababasa, nakasulat sa Biblia. Makisanib kayo sa mabuti.
Bakit? Meron po kasing masasama. Basahin natin sa Tesalonica 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Pinapasubok niya lahat ng bagay eh. Kaya mga iglesia, subukin mo. Tignan mo, mag-isip ka, magmasid ka. Subukin nyo lahat ng bagay. Ingatan ninyo mabuti. Sumanib ka sa mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Pag nakakita ka ng iglesia na masama, bakit? Meron po bang masamang iglesia? Meron po. Merong iglesia, gagawin kang kriminal. Merong iglesia, tuturuan kang maging matapang. Pakinggan nyo sa 23 ng Mateo, sa versikulo 15, kapatid na Daniel. Saaban ninyo, mga eskriba at mga fariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakakampi, at kung siya'y magkagayo na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Meron nung mga iglesia naghahanap lang ng kakampi. Pag nakakampi nila, gagawin nilang makaibayo pang anak ng impyerno. Naku, papasamain ka. Tuturuan kang pumatay. Ang sabi nung isang narinig ko sa DCWB, sa amin alang-alang sa sugo, ay nakahanda kaming pumatay at mamatay. Naku po. Alang-alang daw doon sa kanilang sugo. Nakahanda silang pumatay at mamatay. At talaga naman pumapatay sila. Alang-alang sa kanilang relihiyon. Merong mga mamamatay tao, ipinakikipagpatayan ng relihiyon. Masama po yan, mga kapatid. Sabi ng Diyos, subukin ninyo lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Makisanib kayo sa mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Kapuotan ninyo ang masama. Sa pagsusuri nyo, mga kapatid, nakakita kayo ng iglesyang masama. Nagtuturo ng pagpatay, nagtuturo ng pamimirwisyo sa kapwa, huwag po kayong aanib dyan. Pero pag nakakita kayo ng iglesyang mabuti, utos po ng Diyos yung pag-anib eh. Makisanib kayo sa mabuti. Eh bakit ka makikisanib? Eh kasi meron kang papasukan na katwiran eh. Yung katwiran, yung aral, yun, pag pinasok mo yon, maaanib ka doon sa iglesyang kinaroroonan ng aral. Ayan. At yan po ang pinag-aanyaya namin sa inyo, mga kababayan. Kaya inaanyayahan namin kayo sa mass indoctrination sa gabi-gabing darating na ito sa loob ng 2 linggo. Napakaiksi lang po nito, mga kababayan. Napakaiksi lang. Eh yung mag-aral ka nga sa Abugasya, 10 taong mahigit eh. Ang ipinag-aanyaya namin sa inyo, ang pag-aaral, hindi naman po 10 taon. 2 linggo lang, konting oras lang, 2 oras baka sakali, 2 oras o 2 oras at kalahati. Maiksi na po yun, mga kababayan. Sana matiyagan nyo. Para lang magkaroon kayo ng ideya kung ano ang papasukin natin. Yung katwiran kasi ang dapat nating mapasok eh. Doon tayo dapat maanib sa katwiran. Doon sa iglesyang nasa Biblia. Meron po kasing iglesyang totoo eh. Bagaman maraming iglesyang panluloko, pangungwarta, pagpapayaman ng mga pastor, meron pong iglesyang sinasabi sa Biblia na pagkayo na'y ating nasumpungan, dapat umanib tayo ron. Tandaan nyo lang ang sinasabi ko, mga kapatid. Ang amin pong pinag-aanyaya sa inyo yung katwiran. Yung aral ng Diyos, iisa-isahin po natin para inyong mapasok. At pag natanggap nyo yan, maaanib kayo dun sa iglesyang nasa Biblia, hindi sa amin. Kagaya namin, umanib din kami dun sa nasa Biblia. Kaya kung makikita nyo yung karatula natin, members of the Church of God tayo. Tayo mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Hindi tayo yung iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos nasa Biblia yon. Hindi pa tayo tao nakasulat na yun sa Biblia. Kaya nga natatawa ako dun sa mga iglesia ni Kristo ni Manalo eh. Kami ang tunay na iglesia.
Paano kayo naging tunay na iglesia? Hindi pa nga kayo tao, wala pa si Manalo, nasa Biblia na yung iglesia. Paano kayo naging tunay? Kami ka-original. Paano kayo naging original? Hindi pa nga pinanganganak yung kalululuhan ni Manalo, nasa Biblia na yung iglesia. Tapos sasabihin nyo, kayo yon. Aba, may diferensya utak mo pag sinabi mong kayo yan. Kami nga, hindi namin sinasabing kami yun eh. Bakit? Tandaan nyo mga kapatid, may Biblia isinali 1905. Bibliang Katagalog. Yung mga Bibliang mga Grego at mga Ebreo 2,000 taon nang nakasulat yun eh. Yung mga Bibliang matatanda, isinulat yun, magda-2,000 taon na. Ngayon, ang pinakamatandang Biblia, isinalin yata 1905 Pakita mo nga yun, Bibliang 1905. Pakita mo yung talata, yung mga talata doon sa Bibliang, dating ang Biblia 19. Ayan. Ayan. Nakikita nyo sa screen, ang Biblia 1905. Ang akin pong tatay, ipinanganak 1903. 1903 ang tatay ko nang ipanganak. Ibig sabihin, 2 taon pa lang ang tatay ko, na-i-translate na sa Tagalog ang Biblia. Ang iglesia ni Manalo natatag 1914. 1914, may Biblia ng Tagalog noong 1905. Paano nyo sasabihin kayo ang original o tunay na iglesia? 1905 pa lang, may Biblia ng Tagalog na. Nung itayo naman ang iglesia ni Manalo yung 1914, paano kayo yun? Napakamaling kaisipan nun. Ang totoo, yung talata na ukol sa iglesia, isinulat sa Biblia noon pang unang siglo, anyo 60, anyo 50, nakasulat na po sa Biblia yon. 1,900 taon nang mahigit nakasulat yon. Tapos lumitaw ka noong 1914, aangkinin mo, kayo yung iglesyang totoo na nasa Biblia. Mali. Mali. May totoong iglesia sa Biblia. Sasanib na lang tayo. Kumbaga sa bahay, papasok ka na lang, hindi ka magtatayo ng bahay mo. Sana naunawaan nyo, ibig kong sabihin, hindi ako nang aatake, Nagsasalita lang ako ng totoo. Bago tayo ipinanganak, meron na pong iglesia. Aanib na lang tayo, sasanib na lang tayo. Para tayo makasanib, kailangan mabuksan sa atin yung katwiran, yung aral. Ayun, yung aral lang magsasanib sa atin doon. Basahin natin ang unang Juan 1:3 hanggang 4, kapatid na Daniel. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Napakaliwanag ng salita ng mga alagad, ng mga apostol. Yung aming nakita, yung aming narinig. Ano ba yon? Yung aral ni Kristo. Nakita nila, narinig nila. Binabalitan namin sa inyo upang kayo naman magkaroon ng pakikisama sa amin. So makikisama na lang tayo sa iglesia ng una. Hindi tayo magtatayo ng sarili nating iglesia. Paano tayo magkakaroon ng pakikisama sa unang iglesia? Yung aral nilang narinig, yung aral na kanilang nakita, tatanggapin natin. Binabalita kasi nila yung aming nakita, lagay mo sa screen, yung aming narinig, ibinabalita namin sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Para pala tayo mapasanib dun sa unang iglesia, yung narinig nila at nakitang aral, ibinabalita nila. Pag tinanggap mo yon, makakasama ka na nila. At yun ang wikay, aming isinulat upang ang inyong kagalakan ay malubos. Kaya nga sa pamamagitan ng nakasulat sa Biblia, pag yun po ang ating natanggap at yun ang nabuksan sa atin, maaanib tayo dun sa unang iglesia. Uulitin ko, mga kababayan. Ulitin ninyo, basahin ninyo sa screen. Mababasa nyo. Yaong aming nakita
at narinig. Siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Kaya po pala, para tayo ay maanib, makasama sa unang iglesia, yung kanilang aral na narinig, na kanilang tinanggap at sinampalatayanan, yun din ang ibinabalita sa atin. Pag tinanggap natin yon, makakasama natin yung unang iglesia, magiging bahagi tayo, maaanib tayo, at meron tayong pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Paano? Sa pamamagitan ng aral na kanilang isinulat, na kanilang nakita at kanilang narinig. Yung narinig nila at nakitang aral, yun ang ituturo namin sa inyo, mga kapatid. Babasahin namin kasi nakasulat pala yun eh. Ang mga bagay na ito, aming isinusulat. Abay, nakasulat pala. Para matanggap na ninyo, kailangan basahin sa inyo. Para mabuksan sa inyo, kailangan basahin sa inyo. Hindi ba ganon? Sabi kasi ng Biblia, buksan sa akin ang pintuan ng katwiran. Aking papasukan. Paano mo mapapasok kung di mabubuksan sa'yo? Paano naman mabubuksan kung di naman ituturo sa'yo? Marami po tayong bagay na dapat maituro. Hindi naman tinuturo ng pari. Hindi rin tinuturo ni Manalo. Hindi rin tinuturo ng iba't ibang mga pastor. Kayo ang magiging saksi. Pagka magpapatuloy po kayo ng pakikinig mula bukas, pagka magbabalik po kayo bukas, uumpisahan naming buksan sa inyo yung mga aral, yung mga katwiran para inyong mapasok, para masakop tayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Mapasok natin yung katwiran. Bubuksan po namin sa inyo ang aral na yan isa-isa bawat gabi. Mga 2 oras lang naman ang hinihingi namin, mga kapatid. Kung magugutom kayo, maghahanda po kami ng kaunting pampamatid gutom. Wala pong bayad. Konting bagay lang po yun, 2 oras. Ang hinihingi namin sa inyo, 1 oras at kalahati lang. Magkausap-usap lang tayo. Makita lang ninyo ang layunin namin na hindi kayo namin niyayaya para maging kakampi namin. Niyayaya namin kayo, iniimbitahan para mabuksan namin sa inyo yung pintuan ng katwiran sa pamamagitan ng pagbabasa nung nasa Biblia. Kasi sabi ng mga apostol, yung nakita namin, yung narinig namin, binabalita namin sa inyo para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin, sabi niya. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ang mga bagay na ito aming isinusulat. Kaya ang babasahin namin sa inyo, nakasulat. Meron bang nakasulat na purgatorio? Aalamin po natin. Yun daw mga batang maliit, pagka hindi bininyagan, mapupunta raw sa limbo. Meron po ba nun? Nakasulat ba yon? Isinulat ba ng mga apostol yon? Narinig ba nila yon? Meron bang narinig ang mga apostol na rosaryo? Kasi sa Katoliko may rosaryo, may limbo, may purgatorio. Pagpapauna ko na sa inyo, wala po sa Biblia yan eh. Inimbento lang ng pari yan eh. Hindi po tinuro ni Kristo yan. Hindi narinig yan ng mga apostol kay Kristo. Ang ibinabalita nila, sabi nila, yung aming nakita at narinig, ibinabalita namin sa inyo. So, yung aral ni Kristo, narinig nila, yun ang ibinabalita nila. Pag hindi nila sinabi, hindi nila narinig kay Kristo. Pagka hindi nila sinulat, hindi nila narinig kay Kristo. Kaya kung magsusuri po kayo, makikita nyo, may purgatorio ba na narinig ang mga apostol kay Kristo? Pag meron silang narinig, dapat nakasulat yon. Nakarinig ba sila nung salitang rosaryo kay Kristo? Para lang maintindihan nyo mga kapatid, ngayon po merong computer eh. Pagka may hahanapin ka sa buong Biblia, para halimbawa sa Pilipinas ka, para makita mo kung ang isang taong Pilipino nakarehistro, meron tayong master list sa NSO, National
Statistics Office. Itatype lang yung pangalan mo, lalabas na ron kung talagang Pilipino ka eh. Ganon din sa computer ngayon. Magta-type lang tayo. Ta-type natin sa computer, Rosario. Rosario. I-type mo. Pahanap mo nga sa Bibliang Katoliko kung may Rosario. Huwag sa Bibliang Protestante. Sa Katoliko na mismong Biblia. Meron bang Rosario, kapatid na Luz? Ipahanap po natin sa computer ang salitang Rosario sa Bibliang Katoliko mula sa Henesis hanggang Apokalipsis. Ang resulta po ay no word or phrase found. Wala pala sa Biblia. Kahit pala sa Bibliang Katoliko walang Rosario. Sa Bibliang Protestante baka naman meron. Pabahanap natin. Pahanap naman natin sa Bibliang Protestante. Yan, Rosario. Henesis hanggang Apokalipsis, ang resulta, no word or phrase found. Kita nyo? Wala palang Rosario sa Biblia. Sabi ng mga apostol, yung nakita namin, yung narinig namin, binabalita namin sa inyo. Ang mga bagay na ito, sinulat namin. Pagka wala sa nakasulat, hindi nila narinig. Hindi pala naman narinig ng mga apostol yung Rosario kay Kristo. Ba't naman kaya tayong mga Katoliko tinuro ang magrosaryo? Wala naman pala sa Biblia yun. Ayan, malalaman nyo po yan bukas kung loloobin. Saan ang galing ang rosaryo? Bakit tayo nagro-rosaryo, mga Katoliko? Dahil ba yung utos ni Kristo o utos ng pare? Yan. Matutuklasan nyo po yan, mga kababayan. Balik lang po sana kayo. Kung pwede nga lang sana, kung pwede ko kayo lahat bigyan ng pamasahe para lang kayo makabalik, gagawin ko eh. Kaya lang wala naman po tayo maraming pera. Siguro yun na lang po ang kontribusyon ninyo sa inyong sarili. Yung pamasahe nyo, nagastos nyo. Pero pagdating nyo dyan, wala na pong gastos. Ang inyong kakainin, wala ring gastos. Pagka naswerte tayo, baka may pansit tayo dyan kahit walang lasa. Baka makahingi pa kayo ng Biblia, nagbibigay kami ng libreng Biblia, at mga DVD, nagbibigay kami, wala pong bayad lahat yan. Ang inyong puhunan lang, yung pamasahe. Alam nyo, kung meron nga lang akong perang marami, kahit pamasahe nyo, lilibre ko na eh. Kasi ang sabi ng Kristo, ipangaral mo ang ebanghelyo, walang bayad. Sabi niya sa mga apostol, tinanggap niyong walang bayad, ipamahagi niyo walang bayad. Freely thou hast received, freely give, ang sabi niya. Tinggap yung walang bayad, pamye yung walang bayad, sabi niya. Ang sabi dun sa isa, gidawat ninyo sa walay bayad, nan ihatag usab ninyo sa walay bayad. Ayun. Inawat yo nga awan bayad na, itedyo nga awan bayad na, sabi sa Ilocano. Nakita nyo? Kaya wala pong bayad. Yung aral ni Kristo, yung mga narinig ng mga apostol, yung nakita nilang ipinangaral ni Kristo, isinulat po nila yon. Para tayo makasama ron sa iglesia, kailangan matanggap natin yung isinulat ng mga apostol. Mapasok natin yung salita, yung katwiran, yung pintuan ng katwiran, yung pintuan ng salita, mabuksan sa atin. Paano mabubuksan? Babasahin. Ituturo. Kaya yun po ang gagawin natin, mga kapatid. Ituturo namin sa inyo. Papakita namin sa inyo. Meron tayo diyang screen, ano? Ilalagay natin sa screen yung talata. Kayo mismo makakabasa. May Biblia kayo sa bahay. Pag uwi ninyo, basahin nyo. Makikita nyo yun ang nakasulat. Di kami nanloloko. Ilalagay natin sa screen para inyong marinig at mabuksan sa inyo at magkaroon kayo ng ideya, mga kababayan, sa ano na gusto naming gawin sa inyo. Lokohin ba kayo? Iligaw kayo? O ipagtapat sa inyo yung ipinagtapat na aral ng mga apostol? Hindi kayo maloloko. Bakit po? Nakasulat eh. Nakasulat. Hindi kayo pwedeng maloko, nakasulat. Kumuha kayo ng Biblia, basahin nyo rin kung talagang totoo, kung hindi na nakasulat. Yan po ang ating gagawin dito sa ating mass indoctrination. Babalik po kayo sa loob ng
2 linggo lang, mga kababayan. 2 oras lang bawat gabi. Iisa-isahin po naming basahin sa inyo ang mga aral ni Kristo para mabuksan sa inyo yung pintuan ng katwiran, yung pintuan sa salita, at para tayo masakop ng kaharian ng Diyos ng langit dito sa lupa, at para tayo ay maging dapat sa Diyos. Maanib tayo dun sa iglesyang nasa Biblia. Kasi pag natanggap natin yung aral, yun ang mag-uugnay sa atin sa iglesia ng mga apostol. Sabi ng mga apostol, yung aming nakita at narinig, ibinabalita namin sa inyo upang kayo'y magkaroon ng pakikisama sa amin. Tandaan nyo mga kapatido, ang aaniban ninyo yung aral, hindi kami, hindi yung tao. Baka kasi makakita kayo ng taong merong gumagawa halimbawa ng masama, magagalit na kayo sa aral, aalis na kayo sa iglesia. Hindi po ganon. Ang aaniban natin yung aral. Ang tao nagkakasala. Kami maaaring magkamali, magkasala. Pero yung aral, hindi magkakamali yon. Tandaan nyo, ang papasukan ninyo sa iglesia ng Diyos ay yung aral, hindi po yung tao. Kasi kami man pumasok kami dun sa aral Yun ang aming natanggap, yung aral. Kaya halimbawa, may nakita ka, nasa loob ka na iglesia, may nakita kang Judas. Ba't ka naman aalis? Hindi naman yung iglesia ang masama si Judas. Meron po kasing ganun kuminsan Pag nakakita siya ng masama sa iglesia, na merong nagkamali na kagawa ng kasalanan, parang si Judas, aalis na siya sa iglesia. Mali po yun. Hindi po tamang attitude yon. Maling gawain yon. Ang iglesia ang papasukan natin yung aral ng Biblia. Hindi yung tao ang papasukan natin. Kaya pagka umatras tayo, itinakwil natin yung aral, hindi ang tao itinatakwil natin. Basahin po natin ang unang Tesalonica 4:7, kapatid na Luz. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Kanyang Espiritu Santo. Halimbawa, napasok kayo sa iglesia, mayroong nakagawa sa inyo ng mali. Parang si Judas. Si Judas kasi, nasa tunay na iglesia yan Kung ba si Judas gumawa ng mali, mali na ang iglesia? Iba po yun. Ang pinapasukan natin sa iglesia, yung aral. Yung aral na walang mali, narinig ng mga apostol, isinulat nila sa Biblia, yun po ang ating pag-aaralan, yun ang tatanggapin ninyo, yun ang sasampalatayanan ninyo, yun ang papasukan ninyo, hindi kami. Bakit? May posibilidad na makakita ka sa iglesia ng masama ng mali Sa tunay na iglesia, merong Judas Pakinggan nyo sa isang talata ng Galacia 2:4. At yaon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim, upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Sa tunay na iglesia po pala, kahit doon pa sa panahon ng mga apostol, merong mga hindi tunay na kapatid, ipinasok ng lihim, nagsipasok ng lihim bilang mga tiktik. Parang ngayon, si Manalo po, may inuutusang maniktik sa amin. Pumapasok, nagpapabautismo pa nga Si Kibuloy, ganun din. Merong inuutusang pumasok dyan, nakikinig dyan. Wala kang malay, wala kang kahinahinala, nagpabautismo pa Yung pala, nag-aabang lang ng mga ebidensya para kami ay siraan. Kaya taman-tama yung nasa Biblia, sabi ni Pablo, mayroong mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus. Kaya sa iglesia, hindi ang papasukan natin yung tao. Ang papasukan natin yung aral. Kasi baka makasalubong ka dyan, tik-tik pala. Mga taong masasama, naniniktik lang, hindi naman kaya pumasok para maglingkod sa Diyos, kundi para maniktik. May bayad kasi sila May inuupahan dyan
Ang totoo, 3 na po dyan ang nagtapat sa amin eh. Pinakita pa nga pati yung kanilang ID eh, na sila talagang mga miyembro ng Iglesia ni Manalo, pinaniniktik dyan. Katitiktik nila, nakarinig ng aral na bago ang kanilang kaisipan. Ayan, pakita mo nga yung kanilang ID. Talagang meron pong mga naniniktik dyan sa atin. Hindi ko naman kayo sinasabing kayo yon, pero meron po nun. Sinasabi sa Biblia. Kaya halimbawa, meron kayo nakita dyan, gumagawa ng hindi tama, huwag kayong aatras. Magpatuloy kayo mga kapatid. Kasi meron talagang pumapasok ng lihim, mga tiktik. Ang papasukan naman natin, di naman tao eh. Ang papasukan natin yung aral ng Diyos dun sa tunay na iglesyang nasa Biblia, na yun po ang sa gabi-gabi bubuksan po namin sa inyo mga kababayan.